tuklasin natin ang iba't ibang kaugalian, panata at gawaing individual ng mga Bulakenyo sa paggugunita ng mahal na araw. Sabay-sabay nating tunghayan ang isang linggong pagdaraos ng taunang banal na linggo ng mga Katolikong Bulakenyo. Hatid sa atin ng Kalbaryo ni Jesus, isang linggong pamamanata ng mga Bulakenyo. Sa mga paniniwala ng mga Kristiyano, ang Kwaresma ay ang 40 araw ng pag-aayuno, pagdarasal at pagninilay-nilay, kahalintulad ng ginawa ni Hesukristo. Ginugutin natin ito sa simbahan, tutusin 40 days yung panahon ng Kwaresma kasi ito yung paghahanda sa pinaka-importante na bahagi ng liturhiya at ang buhay nating mga Kristiyano at mga Katoliko. Yun ay naging tradisyon kasi yung 40 sa Bible, maraming mga kasaysayan naging 40. Halimbawa, 40 days and 40 nights yung sa Dilubyo. Pagkatapos noon, sinasabi rin 40 days na ang Panginoon after His resurrection went up to heaven. Kaya sa Bible, ang 40 merong talagang significance. So, bilang paghahanda sa muling Pasko ng muling pagkabuhay, itinatag ng simbahan ng Katoliko yung 40 days na Kwaresma. Ang pinakamahalaga sa Kwaresma ay yung Miyerkules de Ceniza. Ito yung pagpapahid ng abo. Yun ang tandaan ng simula ng Kwaresma. Yun sa buong liturhiya ng simbahan natin, yun yung pinakamahalaga. Mahalaga pa kaysa sa Pasko ng Pagsilang. Ito yung Pasko ng pagkabuhay. Noong nakaraang linggo, ika-17 hanggang ika-24 ng Abril, nakita natin kung paano gunitain ng mga Bulakenyo at ng simbahang Katoliko ang Semana Santa o ang Holy Week. Ito ang aming sinubaybayan dito sa lalawigan ng Bulacan, kung paanong ang mga Bulakenyo ay nagdaraos ng Semana Santa. Para sa iba, ang palaspas ay ginagamit na pambugaw sa mga masasamang espiritu. Ngunit para sa ating mga Katoliko, ang palaspas ang sumisimbolo ng ating pagtanggap sa pagparito ni Kristo sa ating buhay bilang hari at tagapagligtas. Ang linggo ng palaspas ay ang pagbubunyi at matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sa araw na ito, Palm Sunday, kami ay nagtungo sa Basilica Minore o mas kilala bilang Cathedral Church. Dito, aming nakita ang mga taong nagsisibili ng kani-kanilang palaspas upang ito'y pabendisyonan. Sa paglagay natin ng palaspas sa ating mga bahay, ating ipinahayag ang paghahari ni Kristo sa ating mga tahanan. Sa araw na ito, kami ay nagtungo naman sa Barangay Mohon. Dito namin nakilala si Gina La Chica na may 24 na taon ng panata ang pagbabasa ng Pasyon. Nagsimula yung pabasa since 1987 up to now. Then, purpose ng babasa ay para ipamulat sa tao yung naging karanasan ni Kristo, yung paghihirap niya. Ayon naman doon sa karanasan ko, sa pagpababasa ko, nakakatulong yun sa akin para hindi kami nagkakasakit. Tsaka yung ibang mga tao, kasama na rin sa aming panata. Amin ding nakilala si Maan, 19 years old, bago pa lang na bumabasa ng Pasyon. First time ko lang magbasa ng Passion. Kasi diba, sa panahon ngayon, parang konti na lang yung, or ilan na lang sa mga kabataan yung gumagawa ng ganito, yung mga lumang tradisyon, yung pagpapabasa gano'n. Kasi diba, masyado lang modern yung technology natin ngayon. Dati ng bata ko, may sakit ako
sa puso, 3 yung butas. Tapos ayun, sa tulong na rin ng prayers, gumaling. Tapos parang ito yung pagbabalik tanaw ko doon sa, dahil pinagaling niya ako. Sa St. Peter of Alcantara sa bayan ng Bukawi, tuwing mahal na araw, nagkakaroon naman ng kumpisalang bayan. Ang unang mensahe ng para maihanda natin yung sarili natin para magbalik loob sa Diyos. Kaya ang Lunes Santo, ginagawa namin yung kumpisalang bayan kung saan inikayat namin yung lahat ng mga parokyano natin na mag-umpisan. At para lalo silang ma-encourage, no, meron tayong nag-imbita tayo ng iba pang mga pare para dito. Sa aming pagpunta sa Divine Mercy, aming nasaksihan ang Via Crucis. Dito, ang mga tao ay nagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-iistasyon sa krus. Sa Basilica Minore ginanap ang pinakasentro ng presentasyon noong nakaraang Huwebes Santo. Ito ay ang misa ng hapunan at paghuhugas ni Jesus ng paa ng mga apostol. Ang paghuhugas ng paa ng ating Panginoon ng paan sa kanyang mga alagad ay tanda ng paglilingkod. Kasi ng panahon ni Jesus, ang naghuhugas ng paa ay yung mga alipin. Hinuhugasan nila yung paa ng kanilang mga amo pagka dumadating sa bahay. Kaya yung ginawa ni Jesus na paghuhugas ng paa ng mga alagad ay pagpapakita na siya'y nagpapakababa. Na imbis na yung mga alagad yung naglilingkod sa kanya, siya yung naglilingkod sa kanyang mga alagad. Ipinapakita ng paghuhugas ng paa ang panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat na maglingkod. Na kahit tayo ay may kapangyarihan, tayo ay may kakayahan, kahit tayo mataas, lahat tayo ay tinatawagan na maglingkod. Sa araw ng pagkamatay ni Hesukristo, kami ay nagtungo sa Barangay Kapitangan, bayan ng Paumbong. Dito, makikita kung paano sinisimula ng mga deboto ang kani-kanilang panata tuwing Biyernes Santo, maging pagpepenitensya man, o ang pagpapapako sa krus. Kinagabihan sa bayan ng Baliwag, ginanap ang prosesyon ng mga naglalakihang santo. Karamihan sa mga taga rito, nakaugalian na ang pag-aayos at pagpapaganda ng kani-kanilang mga karo upang isali sa prosesyon. Unang-una, mas maraming karo sa Baliwag. Talagang dinadayo ng taga mga probinsya sa Metro Manila. Talagang dinadayo yan. Pinakamaraming karosa dito sa buong Pilipinas. Bali, 93 lahat. Pang 2 taon na po na dalaw dito tuwing Semana Santa. Pang 2 years na po ito. Kasi ako mananahi ng lahat na damit ng mga santo. Hindi pa ako nakawitness ng talagang mga ginagawa ko. So ngayon, gusto ko masaksiyan dito sa Bulacan. Talagang, kasi hindi ko mapipil yung Semana Santa pag wala itong mga imahe. Galing kami sa Villa Palau Subdivision, Banlik, Calamba, Laguna. Dumayo lang kami dito.